Nasa ating po linya ngayon si Secretary Manny Bonoan mismo para ho tayo humingi ng paliwanag at kung ano po ang kanilang balak gawin, particularly po dito po sa Flood Control Management System program na ito for Metro Manila. Magandang umaga po, Sec Manny. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, good morning and thank you for your time. Sec Manny, alam niyo na ho ba itong sitwasyon ng Metro Manila Flood Management Project? Opo, Yes. na ano ho ito meron na nga pong report na dahil po sa delayed po ang construction nito, meron tayong offer ngayon to restructure our loan sa World Bank and basically po ang pinakahuling report doon po sa 20 pinaplano na mga bago pong pumping station, wala pa pong ni isa na natatapos. Yung pong sa 36 na rehabilitasyon, apat pa lang po ang na-rehabilitate. So malaki pong problema ito sa usapin po ng flood control project for Metro Manila. Ano po nangyari, Secretary? Hindi sa ganun ang pagkaintindi ko, Ted, kasi I think out of the 30 pumping stations that are being rehabilitated, I think marami na rin po natapos nito and we have turned over it already to MMDA for their operations. And we are continuing. For 2025, I think there will be yung mga ibang naantala na paggawa noon pa, susulong pa rin namin. I think wala naman ako kaming hinto. Sa DPWH ngayon, gagawin lahat yung mga pagkumpuni doon sa mga natitirang mga pumping stations. Sec, are you sure? Kasi ito pong pinakahuling report, no? At mismo po itong World Bank na hawak ko pong dokumento dito, latest po ito. At mismong sa ilang pong mga panayam, itong inyong hepe na si Lydia Aguilar, siya ang in charge, di ba? Hindi si Lydia Aguilar. Ang puno namin dito, ang project director namin dito is si Director Mon Ariola. Okay, opo. Ng Urban Road. So siya po ang nakakaalam kung ano yung status o lahat ng mga projects. And the latest that he has given me, and we submitted this also a report, na I think there has been several projects already that have been turned over to MMDA for the rehabilitation ng pumping stations. Opo. Sir, so you are relying sa report po ng tauhan po ninyo, pero kayo ho mismo ba nakapag-inspect na po ba kayo, Secretary? Well, hindi. Honestly, hindi ko man nakakaya pag-inspect to any office actually in Metro Manila. I'm just relying on the report kasi these are already turned over to MMDA naman. Opo. Yung nga po ang sistema kayo gagawa and then may turnover po sa dito po sa MMDA. Pero sir, mismo po ang hawak, sir, ang hawak ko po dito, sir, World Bank report ito to the Republic of the Philippines po itong restructuring paper po ninyo. At ito ho, sir, bagong-bago lang po ito at dito nga po nakalagay yung sinasabi po ng mga reports nga ng deficiency po natin. Baka lang po siguro, ewan ko lang sir, kung marapatin po ninyo, humingi ako ng dispensa. Baka lang po kasi magulat kayo eventually o matanong kayo sa Senado na naman dito po sa mga usaping ito. Kasi po, ang binabanggit po, halimbawa, ang sinasabi po dito, yung total po na dapat matapos na mga bago nga na 36 for rehabilitation 36 so far po 36. apat pa lang doon sa sinasabing plano na bagong pumping stations, alright? Ay wala po doon sa pinakahuling report na ito. Hango din po dito po sa World Bank report na ito. Ang binabanggit din po, in fairness naman, kasi yung pong pondo ang kinakailangan kasi po ito nga ay foreign assisted project. Meron ba kayong problema doon sa foreign assisted projects funding? Dito po particularly sa flood control? Well, sa 2024, Ted, I think we were able to get all the budget that we needed for 2024, for all the foreign assisted projects that we're implementing. Marami yan including yung Metro Manila
Metro Manila flood control projects under the World Bank. Mhm. Nakuha naman namin lahat yung pondo namin for 2024. Opo, opo. Pero ang sinasabi ho naman din dito ho sa report na atin po nabasa na halimbawa po no, opo, sa Quezon City doon po sa 16 no na sinasabi po ng mga pumping station, meron pong issue ang karamihan sa kaya po hindi natayo ito dahil po doon sa issue ng right of way na naman. Yeah, I think there are, akwad ko rin yan, Ted, na nasabi nga nila sa akin, yun ang mga problema rin sa mga right of way. But I think most of them have already been settled actually. So, Ted, I will just have to double check actually that report, no? Kung kailan issue. And I think I'll just have to update you siguro kung ano ang talaga ang status ng mga project nila. I But see. just the same, I can assure you that I think puspusan din namin sinasagawa lahat yung mga project ngayon, lalong-lalo na because of the climate change phenomenon na sinasabi natin. Kailangan din natin is our rehabilitation of existing pumping stations, by the way. Tama yung sinabi mo that I think there are a few new pumping stations that will have to be constructed actually. Oh, yes sir, yes sir. Ito hong hawak ko ho ito mismo nga sabi ko po World Bank report and then maging COA report, no? Ito po yung out of original na 20 new pumping stations, 4 na lang daw ang gagawin. Opo, ito ho sa Doña Imelda, sa Rojas 1, Rojas 2 and Tatalon for Quezon City. Nagsimula na po. Ito hong hanggang November 2026 na lang daw po yung contract extended. Itong sa funding nito. Ito po sa ng issue dito. Yung World Bank po, actually, obligado ho tayo magbayad ng commitment fees kasi po natigil nga daw po ito, hindi na ipatupad, kaya umutang ka ng pera, hindi mo ginamit. Basically po, meron pa tayong multa. Kayo ba nakakatanggap ng report na ito? Sir, sorry sir, baka kasi, alam nyo na, baka hindi po nakakarating sa inyo ang tamang report. Hindi, alam namin yung commitment charges. From day one, when you have a loan, alam mo yung kung umutang ka ng loan, whether you start or not, meron ng commitment charge na binabayaran yan, Ted. And of course, tama yung sinasabi natin that yung commitment charge is charged against the unexpended balance of the loan. Actually. So, itong mga projects kasi na ito, I understand, fairness na datan lang namin itong mga projects nito, many of them were delayed because of the pandemic situation at the time yata. So, so may mga delays actually. Honestly, meron talaga delays. Opo. Kasi nga po, 2017 pa itong mga loans na ito, inabutan po ng 2019 pandemic, hanggang 2021 basically, kaya po nga may mga delay. Anyway, maganda rin po ito, Sec, na kami tumawag sa inyo para, alam nyo na, kaunting kalabit lang po para ma-check nyo. Kasi baka tama yun, Ted. Baka pag dumating na naman po ang tag-ulan, sisihan na naman po tayo, ano po? Oo nga, Ted. Thank you for that information. Opo. I'll double check it. Sec, ito po. Itong 2023 ng DPWH din po naman na COA, meron din po kayo, sa DPWH mismo, meron po kayong, meron po kayong delayed implementation ng 17 foreign assisted projects. 84 billion po ang halaga nito. Kaya nga po, ito ho sa report, mga negative slippages na naman po. Meron ho ba kayong idea dito, Sec? Yes, I think all these have already been adjusted. We have requested actually the adjustments of the loan agreements. Most of them actually with the board. Kasi nga, because of the delays that were incurred actually in the implementation of this project, during the pandemic, and there were actually circumstances na medyo nagbago yung mga pressures because of yung Ukraine war, yung mga other factors. So there has to be adjustments to be made. So anyway, I think most of these yung mga delays have already been addressed, and actually we have discussed this with yung lending institutions that they have agreed actually to extend the validity of the loans.
Opo. Basically ho ba ano po nagiging problema po natin kasi ang pandemic po naman natapos po nitong latter part po ng 2021 eh. So ano ho ba ang problema Yeah, ho but natin? Opo, Sec. it took some time actually to mobilize. In 2022, was think to mobilize actually again yung mga projects. So, Mm-mm. we, in fact, 2023 was 2023 when he came in. Doon kami puspusan na nagsasagawa kung how we are going to recover yung delays. So, Mm-mm. yan ang ginagawa namin, Ted, ngayon. Opo, opo. Ito ho yung sa mga foreign assisted project. Pero dito po sa locally funded projects po, sa COA report din, SEC, meron daw pong 3,047 na mga proyekto po na delayed. Kaya po ang report ng COA ay 215 billion po ang halaga ng mga proyekto na delayed ang implementasyon po. Ano po yung masasabi dito, SEC? That is for 2023 observation report pa ng COA, Ted. Opo, opo, opo. Well, yes, probably we have to understand also that the implementation of projects on a year-to-year basis, we need about, I think 2 years ang cash budgeting program natin dito. So in other words, we actually have 2 years actually to implement all these projects actually. So, well, admittedly there are some challenges along the way. Yung mga, let's say, mga disturbances, yung mga right-of-way problems, yung mga kung apektuhan yung mga weather delays, and so forth and so on. But I think at the end of 2024, I think we should be substantially or malaki na yung completion namin for 2023 program namin, Ted. Opo, sige po. So 2 years kasi yung 2 years kasi yung ano namin yung implementation period on year-to-year basis. Yung pong buhay ng inyo pong appropriations, 2 taon, ika nga, ano po, Sec? Yes, yes. Opo. Yun ho bang 2020, yun ho bang 2024 budget po ng DPWH, 996 billion. Ito ho bang lahat ng perang ito ay meron na pong kaukulang pong, how do you call that, sir? Ito ho ba ay ano na po ninyo, talaga sa mga proyekto? Meron na ho ba ito? Yeah. Yeah, I think, well, in the 996, my recollection said it, I think our budget for 2024 was, I think, about 887 billion. 887 billion yung budget namin, no? And I think ang obligation rate namin is already about 80%. 80% of that noong 2024. And the rest will continue to implement it also in 2025. Opo, opo. So hindi pa ubos ang pera? Ay, hindi pa. Hindi pa, Ted. Hindi pa. Opo, opo. Ongoing pa yung implementation namin on some of the projects in 2024. Opo, opo. Okay. Kasi nga po dito po sa GAA natin, ano ho, ang nakalagay nga po dito na total appropriations po for DPWH ay 996.7 billion pesos. Anyway, Sec, ganito, so hindi pa ho ubos ang pera. Ano ho ang masasabi po ninyo na ito po nga pong ipinasa ngayon na 2025 budget as approved ano ho, by the BICAM, nadagdagan ang Office of the Secretary, under po ito sa DPWH, no? Ng 288.6 billion pesos na naman. Yeah, well, I still have to get the details. I have not read in the details, although I learned that there has been itong 280 plus billion pesos na nagtag sa budget namin. But what I can say is actually for 2025 kasi we'll be implementing big major projects actually that we want to start actually, especially kagaya niyan. We want to start the construction of yung ito sinasabi natin yung Bataan Cavite Interlink Bridge. We have to undertake major rehabilitation on the riding surface of EDSA. Yung sa Maharlika Highway na kailangan natin expand yung capacity ng Maharlika Highway all the way from the north to the south. Yung mga bridges that we are going to implement. So I think we have to accelerate actually yung mga big projects natin. At the same time kasi, Ted,
medyo malaki yung backlog namin, admittedly. Malaki ang backlog namin for the rehabilitation of calamity damage infrastructure for 2024. Opo. Pero ito ho kasing inyong proposed under the NEP na 825 billion originally, sa pagsusuri po naman namin, yung binabanggit yung mga proyekto niyan, hindi ba nandun na yon? Sa 2025. 2025. Ito hong, di ba, Yes, di ba sa NEP yeah. po, sa NEP kasi, ang inyong original budget po, 825 billion. At doon sa NEP, doon na po nakadetalye ang mga paglalaanan nito. Kasama nga po itong tulay na ating pong gusto ma-construct, papunta nga ng Bataan, galing ho dito sa Cavite, at saka yung mga binabanggit nyo. Di ba naandun na po ito sa original po na 825 billion? Yes, partly. I think there has been some allocation already, but we wanted to accelerate sana nga this project, Ted. So we need a little bit more. Actually, para we will be... Malaki kasi yung halimbawa, itong Bataan, Cavite Interlink Bridge. We would need, I think the total cost of this project is about 220 billion. Yung mga ibang malalaking projects pa that we are implementing in various regions of the country. Gusto rin namin matapos sana yung mga bypasses in Davao at yung mga yung Maharlika Highway, importante rin yun. Pero hindi ho ba by phase naman yan, Sec, no? Kapag sinabi natin na kailangan ng 200 billion for this project, hindi naman yan isang bagsak eh. Di ba yan, kumbaga progress billing ba? Di ba ganun po nangyayari dyan, di ba? Yes, but I think there will be several contract packages that we want to implement actually. So maraming contract packages that simultaneous will be undertaken para sabay-sabay din yung mga paggawa. Opo, sige po. So Sec, dito po sa inyong proposed budget nga na approved sa NEP, hindi ho ba, sabi nga, kagaya po ng sabi nyo dati sa akin, ang lahat po ng mga proyekto ng DPWH, when you submit it sa Budget Coordinating Council, nakalagay na po doon kung saan ilalaan ang pera kasi nga bawal nga ang lump sum, di po ba? So, ito hong kapag ganito na nagdagdag ng 288 billion, paano po ang magiging description nito sa pambansang budget kung hindi naman po ito nakasama sa NEP? Well, I don't know the details of it, kung ano yung nalagdag, but in many cases actually, Ted, yung kung namin dito, halimbawa dito sa 2024, pagkatapos ng bicameral conference, marami ho yung line items na naandun na rin project that will be included into the General Appropriations Act. Most of them are actually would be line items already. So opo. So meron na pong line item ito, pero yan line item na yan, kumbaga hindi departamento ninyo ang naghanda mismo kasi hindi kayo kasama po, hindi kayo involved sa discussion. Basically, ano po, Secretary? Well, yeah, I think there are some that hindi kami involved actually doon sa mga line items that will be incorporated under the General Appropriations Act. So ito pong kung ganito kalaki ito na 288 billion, practically po sa discussing nga po doon sa BICAM, kahit nga senador bawal eh. Sabi nga ni Senator Coco, di ba? So dito po sa ganito kalaking halaga, basically po hindi kasama ang DPWH sa discussion dito. Well, I think kung ano yung details. Yung tuwan. Opo, medyo medyo tayo po nagpuputol-putol. So again sir, pakiulit po, hindi, ang tanong ko po, hindi ho kasama dito ang DPWH sa discussion, Secretary. Hindi kami kasama doon sa BICAM set. Opo, yung nga po. Opo, sige. So sa ngayon po, Secretary, ano po ang inyong binabantayan po na pinakamalaking proyekto ho ngayon na siguro po baka malapit na matapos kung sakasakali man, Sec? Actually,
marami din yung mga projects that have been started. Actually, there are several projects in Mindanao, lalo-lalo doon sa mga far-flung areas in Mindanao. Yung gusto namin matapos actually yung mga bypasses that we are implementing in Davao City that will include actually yung isang bypass sa Mindanao will involve actually construction of a two-tube tunneling project na 2 kilometers each. Actually, mga ganun. So, sana matapos agad within the term of the President. Yung Davao City Coastal Bypass Road, meron isang malaking tulay na ginagawa na ngayon and we hope we will be able to finish it in a couple of years. Itong Bataan Cavite Coastal Road Project, I think we need to accelerate implementation. Although, admittedly, we may not be able to complete it totally. But I think baka nandoon na yung mga cable stage structure within the term of the President. We will need actually to implement actually yung Dalton Pass Bypass Road that will also involve tunneling project about 4 kilometers. Yung mga ganon sa mga malalaki and yung Maharlika Highway, we need to increase the capacity of Maharlika Highway kasi marami ng congested areas along the Maharlika Highway. Some portion po yan. Some portion po sa Maharlika Highway. All the way from the north to the south, Ted. We want to widen actually from 2 lanes to 4 lanes. Lahat ng Maharlika Highway. Opo. Kailangan din natin kumpunihin yung section of the Maharlika Highway from northern Samar to actually Leyte, at San Juanico kasi sira na yung area na yan. Through with Asian Development Bank financing and ganun din dun sa Mindanao from Butuan to Davao. So these are big projects that we are going to start in 2025 with Asian Development Program din yan. And we will continue yung flood control program of Metro Manila. We are now preparing for yung kailangan na mga dams that will be constructed doon sa other portions of the watershed area in Sierra Madre. So yung mga doon and other major flood control programs, Bicol River Basin, Opo. Abra, and many others actually. Okay, so talaga pong kayo ba nakakatulog pa, Secretary, kung sa dami na binabanggit nyo. Sir, yung pong, ito panghuli, yung pong Panguil Bay Bridge, di ho ba't nabakbak ang asfalto nito? Ano pong sabi dito ng inyo pong district engineer? Hindi yung district engineer namin na nag-ano dyan because this is a foreign assisted project. And this is being monitored actually. And I think yung Panguil Bay Bridge, unfortunately, medyo yung asphalt na ilagay doon because of the resurgence of traffic na mabibigat, medyo hindi na yung pavement. So at any rate, I think this is still under the 1-year defect liability period. 1-year defect liability period of the contractor. So they're looking at actually the problem, and I think meron na silang solution that they will repave the entire Panguil Bay Bridge with a stronger asphalt surface pavement. And we are coordinating with the local government actually doon na sana naman matulungan kami na pagbawalan naman yung mga malalaking overloaded na trucks that are now passing into that bridge actually. Opo, that's the whole 3.17 kilometers po ang babakbakin yung lumang asfalto, magkakabit ng bago? I think that is the idea, Ted. We just have to finalize actually the arrangement. Sila na, wala naman tayong additional cost that will be involved in the rehabilitation. Pag natapos na ho ba yung pong kanyang warranty na iyan, who will maintain the bridge now? It will be the government. It will be DPWH. But I'm contemplating actually that
because of that kind of a structure, it will need special maintenance program. So we will probably engage siguro we're contemplating to engage a private sector to operate and maintain the bridge para ma-safeguard natin yung structural integrity of the bridge all the way. In that case, magkakaroon ng toll. Yeah, for operation and maintenance lang naman, and not to recover the capital investment. Magkano po ang cost ng bridge na yan, Posek? Do you remember? I'm not hindi ko na alam at this point in time. Opo. Sige po. So, Sec, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag at pakinalam po, paki-follow up po yung flood control sa Metro Manila kasi mukhang dito po sa aming mga nabasa, pati po yung World Bank restructuring na ano ho dito, na agreement na pinasok ng gobyerno, mukha pong sinasabi nga dito, totoo yung pong mga reports po na may mga pumping stations na hindi pa po naaayos, ang iba po'y binawasan yung dami at ganun po mga usapin po, Secretary. Sige, thank you, Ted. I'll update you on that. Apo, salamat na marami, sir, at mabuhay. Thank you, si Secretary Manny Bonoan po naman ng DPWH.